Isipin niyo 'to, may mahal ka sa buhay na na-confine sa ospital. Nagpagamot at lumaban para gumaling pero nang dumating na ang oras ng pag-uwi, sasabihin sa pamilya, hindi pa pwedeng lumabas dahil hindi pa bayad ang bills. Mas masakit pa kung namatayan na nga ang pamilya pero hindi pa rin agad maibigay ang labi ng kanilang mahal sa buhay dahil may hindi pa nababayaran na hospital bills. Ito mismo ang problemang gustong tugunan ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang isinusulong na Strengthening Anti-Hospital Detention Act. Mayroon ang Republic Act No. 9439 o Anti-Hospital Detention Law na ipinasa noong 2007. Ipinagbabawal nito ang pagpigil sa paglabas ng mga pasyente dahil lamang sa hindi nila kayang bayaran ang kanilang hospital bills. Pero ayon kay Hontiveros, hindi sapat na may batas lamang. Kailangan itong magkaroon ng mas matibay na mga ngipin. Sa panukalang pagpapalakas ng batas, nais pataasin ang mga parusa laban sa mga opisyal o empleyado ng health facilities na iligal na humaharang sa pagpapalabas sa mga pasyente. Sa mas bagong bersyon ng panukala, kasama rin ang mas malawak na proteksyon para sa mga pasyente, kanilang pamilya, kinatawan at maging sa mga bagong silang na sanggol. Saklaw din ang mga hospitals, clinics at katulad na pasilidad, pampubliko man o pribado. At hindi rin ito pang pasyenteng buhay lamang pati ang labi ng isang namatay na pasyente ay dapat hindi gawing panagot sa utang. Dahil para sa pamilya, sapat ng sakit ang mawala ng mahal sa buhay. Hindi na dapat dagdagan pa ng isang sitwasyon kung saan kailangan nila magbakawa para lamang maiuwi ang kanilang namatay na kapamilya. Isa pang mahalagang bahagi ng panukala ay ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DOH, DSWD, PhilHealth, GSIS, SSS at PCSO para maikonekta ang mga mahihirap na pasyente sa mga available na medical assistance programs. May mekanismo rin para sa pagrereklamo ng pasyente at pamilya, pati requirements na malinaw na ipaskil ng mga ospital ang mga karapatan ng kanilang mga pasyente. At kung paulit-ulit ang paglabag, maaaring magkaroon ng mas mabigat na pananagutan ang health facility, kabilang ang posibilidad ng pagbawi ng lisensya depende sa magiging final na batas at implementing rules. Pero mahalagang linawin, hindi ibig sabihin ng panukalang ito na libre na ang lahat ng hospital bills. Hindi rin ibig sabihin na wala ng obligasyon ang pasyente na bayaran ang kanilang mga utang. Ang punto ng batas ay hindi dapat gamitin ang pagkakautang sa hospital bill dahilan para iligal na ikulong o pigilan ng isang tao na makalabas. Sa madaling salita, ang ospital ay hospital, hindi ito kulungan. At ayon kay Hontiveros, kailangan magkaroon ng balanse. Kailangan din mabayaran ang mga hospital para magpatuloy silang makapagbigay ng serbisyo, pero hindi dapat mawala ang karapatan at dignidad ng mga pasyente dahil lamang sa kakulangan ng pera. Kaya ang tanong, kung gumaling na ang isang pasyente pero wala siyang pambayad, dapat ba siyang manatili sa hospital? At kung namatay man ang isang tao, makatarungan ba na hindi agad maiuwi ng pamilya ang kanyang labi dahil sa hospital bills? Ito ang problemang gustong tuldukan ng Strengthening Anti-Hospital Detention Act. Dahil sa panahon na ang pamilya ay nakikipaglaban na para sa buhay at kalusugan ng kanilang mahal sa buhay, ang huling bagay na kailangan nila ay ang pakiramdam na ang hospital ay naging kulungan. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagpapalakas ng Anti-Hospital Detention Law? Ikomento mo na ang iyong opinion. Once again, this is Auntie Mama Risalenya. Bye-bye!